Iaapela ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia sa COMELEC on-bank ang pag-disqualify sa kanya ng COMELEC 2nd Division. Na-disqualify si Sia dahil sa bastos na biro tungkol sa mga solo parent sa isang kampanya. Sakaling manalo si Sia, hindi siya ipoproklama hanggang walang final resolution sa kaso. Iginit ni Sia ang presumption of innocence at kanyang freedom of speech. Wala rin daw probisyon sa Safe Spaces Act tungkol sa grounds for disqualification ng isang kandidato. Hindi na rin daw nasundaan ang kanyang mga biro. Nangako si Congressman Bonifacio Busita na prioridad ang pagpapababa sa presyo ng bilihin. Pagtakwil sa political dynasty ang panawagan ni Teddy Casino. Pagpapanagot sa mga korap at abusado ang layo ni Congresswoman Franz Castro. Disenteng kabuhayan at tirahan ang gusto ni Mimi Doringo. Makatao at efficient na public transportation ang nais ni Modi Floranda. Itinulak ni Amira Lidasan ang kapakanan ng mga Moro. Proteksyon sa iba't ibang sektor ang nais ni Liza Masa. Pagboto ng tama ang paalala ni Danilo Ramos sa mga botante. 1,200 pesos na arawang sahod ang gustong isabatas ni Jerome Adonis. Libreng gamot at pagpapagamot ang isinusulong ni Nars Alin Andamo. Binalikan ni Romel Arambulo ang naging kampanya nila sa nakalipas sa mga buwan. Pagpapanagot sa mga opisyal na bastos ang ibinida ni Congresswoman Arlene Brosas. Isang Department of Disabilities ang iminungkahi ni Attorney Angelo de Alban. Sa Maynila, idiniin ni Senator Bato de la Rosa ang paglaban sa droga at krimen. Si Senator Bongo nais ilapit sa taong bayan ng serbisyong pangkalusugan. Nais ni Attorney J.V. Hinlo na magkaroon ng presentasyon ang mga taga-Visayas sa kapakanan ng mga magsasaka ang isinulong ni Attorney Raul Lambino. Presyo ng kuryente ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Si Dr. Richard Mata, prioridad ng libreng check-up at hospitalisasyon. Laban kontra korupsyon at kahirapan ang idiniin ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Attorney Vic Rodriguez, nais protektahan ng soberanya ng bansa. Epektibong pagbibigay serbisyo ang pinangako ni Philip Salvador. Si Attorney Jimmy Bondoc, isinulang diplomasya at disiplina sa Senado. Pagbabantay sa kaban ng bayan ang sinusulong ni Ping Lacson. Kasama niya ng kampanya sa Mandaluyong sina Senator Lito Lapid na gustong palawakin ang sektor ng turismo. Programa para umasenso ang bawat Pilipino ang nais ni Manny Pacquiao. Sapat na pondo para sa mga serbisyo ang sinusulong ni Senator Pia Cayetano. Ibibigay raw ni Tito Soto ang sweldo sa pagkasenador sa mga estudyante. Ibinigay ni Senator Francis Tolentino ang kanyang investigasyon sa oil farms ng China. Hinimok ni Congressman Erwin Tulfo na iboto ang mga kasamahan sa alyansa. Ibinida ni Benhar Abalos ang mga nagawa niya bilang dating alkalde ng lungsod. Mga benepisyo ng mga taga-Makati ang ibinida ni Mayor Abby Binay. Inilatag ni Senator Bong Revilla ang mga naipasa niyang batas sa loob ng 3 dekada. Nag-ikot sa Tarlac si Kiko Pangilinan. Si Ariel Querubin nang himok na maging mapanuri sa pagpili ng iboboto. Edukasyon at pabayang ilan sa advokasya ni Representative Camille Villar. Batas para sa siguradong trabaho ang itinulak ni Bam Aquino sa Laguna. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.